Durante Marculita, napakasinungaling. Napakasinungaling ang kalbong panot na ito na si Marculita. Itong si Marcubitang panot na kalbo, napakaubod ng sinungaling. Mangliling lang, mambubudol, manloloko. Si Marcubita taong bayan na parang buldog na gutom, mangliling lang, mangloloko, sinungaling, at mambubudol. Mambubudol yung tao na yan. Yung kalbong panot na yan, mambubudol. Mambubudol yung kalbong panot na yan, mangloloko, mangliling lang, at napakaubod ng sinungaling ang kalbong panot na ito na si Rodante Marcubita. Napakaubod mong sinungaling. Ang tanda-tanda mo na napakasinungaling ka pa. Mangloloko ka pa. Mangliling lang ka pa. Mambubudol ka pa. Kaya sa madaling salita, wala kang kwentang senador. Wala kang kwentang senador. Rodante Marculita. Rodante Marcubita. Wala kang kwentang senador. Ngayon tayo pakinggan niyo ang paliwanag ng isang abogado kung paano nagsinungaling si Marculita sa kanyang susi. Pakinggan niyo taong bayan kung paano nagsinungaling si Marculita sa kanyang susi. Ito. Sa isang interview sa Net25, sinubukan ni Marculita ipaliwanag ang discrepancy sa salin at susi niya. Remember, sa salin, sabi niya 51 million lang daw ang net worth niya. Pero sa Statement of Contributions and Expenditures or yung SOSE, 112 million daw ang ginastos niya sa kampanya. Tapos zero daw ang contributions. Ibig sabihin, lahat yun sariling pera niya. Paano nangyari yun? Ang explanation niya ito, sobrang nakakatawa at sobrang incriminating. Mapapailing ka na lang. Panoorin natin. Ganito yan, napakasimple lang ng paliwanag yan eh. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang, tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Eh sana mo muna kaming i-disclose ang identity. Tama? Pwede ba yun, Sen? Hindi mo i-disclose? Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka eh. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko zero yung contribution. Pero mabatas, Nelson. Ano magsasabi? Pipilitin ko silang i-disclose. Bigyan mo ako ng batas. Ayaw mong sumagot. Yung pagpapain ng SOSE, Sen. O, ano? Kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. Meron bang batas? Hindi ko alam, hindi ko alam, Sen. Kung meron o wala. O yan, hindi maghanap sila. Ayan, sabi niya, marami daw kaibigan na nagbigay ng pera sa kanya para sa kampanya. Bakit sa SOSE niya zero contributions daw? So, inamin niya mismo na nagsinungaling siya sa SOSE niya. Hindi raw niya kailangan i-disclose kung sino ang mga nagbigay kasi nakiusap daw sila na huwag banggitin ang pangalan. Pero, ito ang matindi. Wala daw batas na nagre-require sa kanya na i-disclose ang mga detalye sa campaign contributions. Galing yan sa abogado, ha? Kahit nga law student or kahit nga high school student, alam na bawal magsinungaling sa isang sworn statement. Isa-isayin natin ang mga batas. RA 7166, the Synchronized National and Local Elections and Electoral Reform Act. Sabi dito, every candidate shall file a full, true, and itemized statement of contributions and expenditures in connection with the election. May isa pa, sa COMELEC Resolution number 11109, all campaign contributions, whether in cash or in kind, from any person or entity must be fully declared in the SOSE, together with corresponding details of expenditures. At siyempre, andyan din ang Article 183 of the Revised Penal Code. Sabi dito, guilty ng perjury ang sino mang tao who knowingly makes untruthful statements under oath. Kaya ang ginawa ni Marculita, he basically confessed to falsifying a document under oath. Nakalimutan yata ni Marculita ang dahilan kung bakit required ang SOSE at salin. Ginawa yan para sa transparency, para makita ng taong bayan kung saan nanggaling ang pera ng mga politiko at kung paano nila
ginastos ito. Yan mismo ang ginawa ni Marcoleta, yan mismo ang evil na gustong pigilan ng batas. Yan ang bayan. Yan ang paliwanag ng isang abogado. Sa Net 25. Napakagaling ang paliwanag ng abogado. Napakagaling. Sa Salvin. Klarong-klaro. Remember sa Ha? Salvin? Klarong-klaro itong mga paliwanag ng isang abogado. Oh, di ba? Mangliling lang, mangloloko, napakasinungaling ang mata ng panot na ito. Napakaubod ng sinungaling ang mata ng panot na ito. Napakaubod ng sinungaling. Di ba? Ang bayan napakasinungaling siya. Oh, pakinggan niyo ulit ang bayan. Isa pa, pasadahan pa natin ulit ang paliwanag ng isang abogado. Pasadahan natin ulit ang kanyang paliwanag. Pasadahan natin. Yan o. Sa isang interview sa Net 25, sinubukan ni Marcoleta yung paliwanag na discrepancy sa Salvin at Sosi niya. Remember sa Salvin, sabi niya 51 million lang daw ang net worth niya. Pero sa Statement of Contributions and Expenditures or yung SOSE, 112 million daw ang ginastos niya sa kampanya. Tapos zero daw ang contributions. Ibig sabihin, lahat yun sariling pera niya. Paano nangyari yun? Ang explanation niya ito, sobrang nakakatawa at sobrang incriminating. Mapapailing ka na lang. Panoorin natin. Ganito yan, napakasimple lang ng paliwanag dyan eh. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Ang mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang, tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Eh sana mo muna kaming i-disclose ang identity. Apa? Pwede ba yun, sir? Hindi mo i-disclose? Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka eh. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. O edi ngayon ilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko zero in contribution. Pero mo batas, Nelson? Ano magsasabi? Pipilitin ko silang i-disclose. Bigyan mo ako ng batas. Ayaw mong sumagot. Yung pagpapail ng SOSE, sen. O, ano? Kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. Meron bang batas? Hindi ko alam, hindi ko alam, sir. Kung meron o wala. O yan, hindi maghanap sila. Ayan, sabi niya, marami daw kaibigan na nagbigay ng pera sa kanya para sa kampanya. Eh bakit sa SOSE niya zero contributions daw? So, inamin niya mismo na nagsinungaling siya sa SOSE niya. Hindi raw niya kailangan i-disclose kung sino ang mga nagbigay kasi nakikusap daw sila na huwag banggitin ang pangalan. Pero, ito ang matindi. Wala daw batas na nagre-require sa kanya na i-disclose ang mga detalye sa campaign contributions. Galing yan sa abogado, ha? Kahit nga law student or kahit nga high school student, alam na bawal magsinungaling sa isang sworn statement. Isa-isayin natin ang mga batas. RA 7166, the Synchronized National and Local Elections and Electoral Reform Act. Sabi dito, every candidate shall file a full, true, and itemized statement of contributions and expenditures in connection with the election. May isa pa, sa COMELEC Resolution number 11109, all campaign contributions, whether in cash or in kind, from any person or entity must be fully declared in the SOSE, together with corresponding details of expenditures. At siyempre, andyan din ang Article 183 of the Revised Penal Code. Sabi dito, guilty ng perjury ang sinumang tao who knowingly makes untruthful statements under oath. Kaya ang ginawa ni Marcoleta, he basically confessed to falsifying a document under oath. Nakalimutan yata ni Marcoleta ang dahilan kung bakit required ang SOSE at Salvin. Ginawa yan para sa transparency, para makita ng taong bayan kung saan nanggaling ang pera ng mga politiko at kung paano nila ginastos ito. Yan mismo ang ginawa ni Marcoleta, yan mismo ang evil na gustong pigilan ng batas. Yan.